Wag lang sila kasi magparakikwento ng hambog. Yan, tuwing mag-aaway kayo, pupunta kayo sa barangay, tapos hindi naman kayo maghihiwalay. Oh, nakakahiya lang, mapupuno lang yung lagbok ng barangay. Po, brother, kapag halimbawa po, naghiwalay po, tapos kapag kalikod po namin, initak na po kami, edi hindi naman po hindi naman po namin hawak ang utak po ni Tito. Pag initak ka na? Pag initak na po kami, kasi ang totoo po niyan, lahat po ng mga kapatid ko may bawat kwento po. Ayoko po talaga umabot kami sa punto na papatay ng yung mga anak ko. Kaya ko po yan. Kasi kung nagawa ko nang umalas sa kumbitbit ko mga anak ko, magagawa ko pa rin yan ngayon. May layo ko lang sila sa mangyayari. Kaya ako na po nakikiusap ng mga tao na matutulong sa amin. Maraming Ate Mariel, ano talaga ang plano mo, ang nasa isip mo yung ganun, maalis ka hindi nagpaalam. Kailan kayo alis? plano ko po sana kung mga Martes. Martes, ngayong Martes. Paano nyo madadala yan? Dapat pala di na ako nagbili niya, no? Ano po? Kagawad lang po ang Tapos, may bisita ka, oh. Hello po. Ay, kapatid ni... pamangkin. Yeah. Pamangkin niyo po yung asawa niya? Alam niyo po yung sitwasyon nila? Alam po na ugali ng asawa ko. Kaya mas mga po si Tia din yung nagpapaalis sa amin. Kaysa nang pumaparatay ko po. Paano po yun, ate? Ayaw naman daw makipag-usap sa barangay ng asawa. Ay, gayon? Ano pong magandang gawin namin? Kasi... Sa kanila, sila naman po ang nag-uusap, hindi naman po kami. Kasi kung ganyan ang asawa ko yung panahon pa, di iniwanan ko na eh. Kung ikaw? Kung ako, noong panahon. May nag-aabot-abot man pala ng ulam sa inyo dito. Di po ako ngayon lang. At ngayon lang? Pinapunta ko lang yung asawa niya ng kahoy at mag-uuling lang naman. Yung asawa niya, nasaan? Nandun nga pinaputol ko. Paano po yun ate? Kasi meron diyang gustong tumulong. Oh. Ay naawa dito sa mga bata at gayan nga ang sitwasyon. Wala naman trabaho matino ang asawa niya. Walang trabaho matino. Paano pag nagkahiwalay sila? Hindi naman nabigay naman. Bigay naman namin. Kaso lang yung kita niya tagang kulang. Sa dami ba naman yun? Natural kulang yun kahit nga. Pero alam niyo po yun na nagkakasakitan ito? Binabato daw ito ng sundang itong panganay. Hindi ko po alam. Ay, di mo alam? Hindi naman sila nagklasa sa akin kasi ngayon ko lang naman sila na ngayon Ngayon ko lang naman sila na dito. Ilang buwan pa lang naman sila dito. Oo nga. Hindi ko po sila ay kung saan nagtitira. Hindi sila. Mabuti nga may nagtutulong sa inyo. Ano po yung sabi ng asawa tungkol sa akin? Wala naman? Wala naman po. Ano po kayo vlogger din? Oo. Salamat nga po kayo at natulungan ninyo. Oo. Nagawa naman kasi niya na kulang ng isa. Kulang ng isa, sobra sa 7, kulang sa 8. Ay, gayon? Talagang yan, may sintok talaga. Paano po yun? Maganda kaya ang desisyon na meron kasing gustong umampun dyan sa pamilya. Kayo po. Di, paano naman po yung asawa niya? Bahala po siya, sila naman ang nag-uusap. Ay, di mo rin Hindi ko rin naman alam. Kasi sa akin pa na ako siya sa akin. Kung ako ayaw ko maghiwalay sila kasi may mga anak sila. Kaya niya ba kung ayaw niya? Kung mapapayuhan mo po sila, anong magandang payo? Ayaw mo maghiwalay? Ayaw po. Sa totoo lang kahit kami isang lugar, hindi din maghiwalay ang isang pamilya. Kasi sa totoo lang hindi naman kaya buhayin niya ng babae. Yung mga anak na yan. Oh. Hindi yung kaya ng isa lang ang magbubuhay dyan. Kaya nga. Hindi yung kaya. Adi, ano pong ibig sabihin? Mag-ayos na lang sila. Mag-ayos na lang sila? Magkasundo sila kasi may tumutulong naman pala sa kanila. Wag lang sila kasi magparakikwento ng hambog. Yun ang sa lahat ng ayaw na ayaw ng tao dito sa barangay. Yung hambog ang pinikwento nila. Sino ba nagkikwento ng hambog?
Hindi ko sila alam, pareha silang dalawa. Magpapakikwento sila, mapunta sila doon kung saan. Hindi. Pero alam mo, nagbabaranggayan yung dalawa. Kung nung panahon, nagbabaranggayan na sila, pinapakulong na niya. Ganun pa rin naman, ba't hindi sinahiwalay? Ano ibig sabihin nila? Habang buhay nila silang ganyan. Dumami na nga ito. Oo, posible naman wala silang pagmamahal sa isa't isa. Dumami nga eh. Nakapagtis nga ng ganyan ang asawa niya, yung panahon. Ate Mariel, narinig mo? Paano yan? Nakapagtis nga sila ng ganyan, na dumami ang anak nila, na posible silang wala silang pagmamahalan sa isa't isa. Paano yun, Ate Mariel? Ha? Ikaw, nasa iyo yan. Kung kaya mong, kung hihiwalay ka kay Manning at kaya mong buhayin niyang anak mo, walang magagawa, kayo ikaw ang ina. Pero sa akin, siyempre magulang din ako, may mga anak din ako, nagdaan din ako sa ganyang mga problema. Pinagtiisan ko alang-aral sa mga anak. Nagtiis ka? Ayaw kong lumaki ang mga anak ko na walang ama, ayaw kong lumaki ng maging broken family ang mga anak ko. Kasi Tama yun. pagtanda nila, may pagbabago yan. Kasi may pagbabago yan, hindi naman yun habang panahon na ganyan sila. Kasi mga bata pa sila. Marami pang pagsubok na dadaan sa kanila. Tama. Hindi lang yan salamat nga kayo, may tumutulong pa sa inyo. Sa amin, wala. Sa totoo lang, kami talaga, ang trabaho lang namin, uling lang, ganyan lang. Paano yun, Ate Mariel? Pinayuhan ka ni Tia. Kasi gusto po niyang umalis na daw dito at ganyan na, laging nag-ano. Silang matutunan. Maling naman, minsan naman, pag may pera, matino naman. Yun nga lang, pag nakainom talaga. Siyempre, narir nga. Kasi, ang tayo ko lang sa inyo, huwag kayong magpara-utang, huwag kayong magpara-ano, para ang halat niyo, tama lang din sa inyo. Ang pag-utang, dalay ng paghirap. Kung hindi kaya. Kasi, nangungutang, tapos, ngayon, di ba, magbabayad ng nagtrabaho. Ibabayad sa utang. Pamangkin niyo pala po si Kuya Manning? Sa side ng... ang mama niya, kapatid ko. Ay, patay naman ang gas siya. Patay ng mama niya. Sa inyo nagtatrabaho siya ngayon? Nag-uling-uling? Kanino lang. Kung kanika... Pinaano ko lang, pina-extra ko lang nung tutuloy namin kasi hindi ko naman kaya magputol. Pinaputol ko lang. Paano yun, ate? Buti nga po nakausap ko din kayo at para nakuha ko rin yung kasi side. Kasi yan, tuwing mag-aaway kayo, pupunta kayo sa barangay, tapos hindi naman kayo maghihiwalay. Nakakaya lang, mapupuno lang yung logbook ng barangay. Oo nga. Dati marami na akong pinagdaanan, hindi sa pagbiro marami akong pinagdaanan, natakbo din ako sa asawa ko, dala ko ang lahat ng mga anak ko. Pero tiniis ko alang-alang sa mga anak ko. Pero bakit ang mga anak ko, ba't sila naman baga? Nakita mo. Kaso lang, mahirap lang talaga kami. Kahit isang tuka lang kami. Ngayon meron kami, bukas wala. Matrabaho, mahala. May pagbabago ang tao. Maliban lamang kung abang ko nandiyan sa asawa mo. Kulang talaga yan. Kulang na isa. Kumpirmado naman pala kayo, may problema talaga si Kuya. Nagwawala paglasing. Oo, paglasing. Kahit di naman nakain, ganun din naman. Wala din. Masagap lang ng kwentuhan lang sa baba. Pagdating dito, kanina. Baka nagagalit dahil sa utang mo. Oo, baka nagagaling kasi yung mga kwento mo. Kasi ikaw, Mariel, hindi pa parang hindi tanaya si Kuya. Okay kasi magpapagkwento ng mga ano-ano na makwento ka minsan kay Manning na wala naman niyang dinadala si Manning, wala naman niyang hinibigasan niya, iwanan kami, ni yung pagkain namin, walaan niya. Hindi ba ka nalalaman ng tao? Kahit sa mga kaya nagagalit si Kuya? Kaya nagagalit yun. At pagkikibo, wala naman daw palang dinadala yung asawa niya. Kung saan naman daw dinadala, nagtatrabaho, wala naman pala. Kurang ka lang ako magsalita sa iyo, Mariel. Naririnig ko lang kasi dyan sa mga kwento nila. Naririnig ko lang din. Hindi ako siya nag-aano sa inyo. Hindi ako siya nag-aano sa inyo na kayo, mag-iwalay kayo. Bahala ka kung kaya mong buhayin yung mga anak ko, kung aiwalay ka kay Manny. Dati ko lang po ay nabis na rin tayo iniwanan. Bahala kayo. Ibang bis na pala kayong iniwanan. Tapos hindi naman sa pagkain. Makikita ng mga anak ko yung magayong ugali niya. Mga anak naman yung kakatro. Bakit naghiwalay ka na nung kay Manning? Nagpunta ka na ng Naga, dala mo na lahat ng anak mo, bakit nagkabalikan pa kayo? Ano po sitwasyon na nagbalik ka pa kay Manny kung hindi naman yung kaya? Marami na, ilang taon na yung anak. Nagtira ka na rin sa Naga, ate? Nagtrabaho sa mga pagtiyain. Dala-dala yung mga anak. Tapos nagbalik siya uli kay Manny. Pag ako ang ganyan si Raulo, talagang, kailan hindi ako babalik. Ibig sabihin, in love siya, ate. Isipin mo ba naman, ikaw man ba naman, hindi mo mahal ang asawa mo kung nagdamit ba yan? Ano yun? Kaligayahan lang ang hinahanap mo? Ano?
Kaligayahan mo lang sa isang dalawa. Paano yan? Di ko na muna sila, di mo na ako makikialam sa kanila, nanay. Obserbahan mo lang din, malay mo. Napakinto lang ako sa iyo. Dahil Pero nakikinig man ako sa iyo, siyempre papakinggan ko yan din yung kasi, side. marami kasi mga pinto dito sila. Mm. Na ganyan-ganyan. Kasi ito si Mariel, minsan makinto, maalisan niya si Manning, walang bigas, maalisan niya si Manning, ganito, madating niya, lasing, ganyan. Wala naman na kaming bagay, si Manning naman, isa rin namang butog. Diyan po merang hambog. Mm. Maski mga bata po mga kapasabi na ganun talaga. Oh, kasi yung mga bata man talaga, nagsasabi din. Sabi naman talaga namin May sila, problema man wala talaga. namang iiwan yung ama nila. Katulad kahapon, talagang wala. Sila. Kung hindi nagbigay yung kabila, di wala kakanin. Walang inuwan. Kasi si Manning, marami din kayong utang. Ba't kasi kayo nangungutang? Ay, ang trabaho ni Manning. Walang ay ganun pambayad. Lang. Wala kayong pambayad. Imbis na pambilinan nyo ng bigas, di ba bayad ninyo? Isipin nyo, magkano hulugan mo sa asa, magkano hulugan mo sa card. Saan mo yung kukuha? Ang trabaho lang naman ng asawa mo, ganun lang naman. Mabuti kung dalawa kayo naghahanap ko, yung isa. O dalawa o. Ate Mariel, may utang ka sa card saka sa asa? Pambira yan. Bakit ka nagkautang ng ganon? Wala, kinakapos-kapos. Ha? Lalong nakakadagdag kahirapan, mabuti sa totoo lang. Nakakadagdag sa kahirapan, ang pangungutang. Kung pwede nga lang, wag na magpautang sila dito. Dapat magbawal na yun, ano? Ako tuwa pa kung wala nang papautang. Masaya ako, kahit ngayon matrabaho ko. Ngayon na, bibili ng pagkain. Pambira eh. Adi, ganito na lang nanay. Di mo na ako makikialam sa kanila. Ano ko siya, tanong mo siya. Ako hindi na makatulog. Ngayon lang natin. Ngayon nyo lang din po ako nakita. Pero matagal naririnig nyo na ako. Narinig ko lang sa kanila. Ah. Kasi sila may mga pinto sila hindi ko rin. Naririnig ko lang din naman sa kanila yung mga nakurong tatang sa kanila. Pumunta sa mga yung mga babae, yung mga pinsan kaya. Naririnig ko lang, hindi naman ako nag-iintindi. Di ka man nag-iintindi. Kasi naririnig ko lang naman. So ito nga, narinig ko lang naman ng mga pinto nila. O paano Ate Mariel? Anong desisyon mo? Ano na lang din po. Ha? Yung anak ko. Hindi ba talagang pagkaan yung asawa ko. Malayo po kami dito. Malayo talaga kayo? Ikaw, sa totoo lang ate, ikaw talaga makakapag-desisyon yan. Hindi naman ako nagtutulong lang naman kami. Ako hindi mo sabihin na nag-aangkol. Oo, meron pong mag-aangkol sa kanya. Kasi paano yun, halimbawa, hindi ko naman nangangad, ginaangkol na sila. O di paano pala yun, habang buhay silang papakain at maiwalay na siya kay Manny. Habang buhay siya susuportaran. Oo, parang ganun. Bagay. Kasi sa isang banda, dahanap din naman ang kagulang ng ang anak nila. Kailangan din nila ng ama. Ang mapapayo ko lamang sa kanya, sa kanilang mag-anak, wag mo nang kunin niya mga pamilya na yan kasi yung mga bata na yan, mahal din naman niya ng anak, ng ama. Siyempre, ama yun. Natulong din naman pag meron, tutulong. Kung may kita, nabiling pagkain, nabiling ano. Oo. Kasi ang inisip ko talaga po, pag kinuha ko yan, baka ako-permission niya. Oo, kasi, kuya. hindi naman sa pag-aano. Kasi hindi na niya makukuha. Pag yan ay... Oo, kasi pag kinuha na po namin yan, hindi po namin talaga ipapaalam. Hindi na yan nakukuha. Kasi ayaw namin magambala sana yung... Isasuggest ko din yan sa nanay ko saka sa mga kapatid ko. Kasi wala naman ibang ano. Tatanungin ko din. Kasi pag kinuha ninyo yan, hindi na ninyo yan may babalik kay Manning. Ay di paano naman na pala yun. Siyempre, mahal naman ni Manning yung mga anak niya. Pag nandito naman yan, nabibigyan-bigyan nyo naman sila. Eh kung mayroon naman po, kasi kami, mahirap lang din kami talaga. Nag-uuling lang din Pag kami. may sobrang pang-ulam naman, nakakabigay man kayo. Ay binigyan ko nga lang ngayon at sabi ko inawa man ako kay Manning. Ibangot na lang nila sa gulay. Ayun nga, inutangan ko lang din o sa mag-iisda. Para makalasa naman sila ng isda. Oo, tambansya na nga, inutang ko pa lang din. Tambansya? Inutang mo pa ang tambansya? Oo, tulad din mo ang pambili. Ay kung hindi man ako pwede magpagtrabaho at ako galing pa lang din sa sakit. Hindi naman pati ako pwede magparat na trabaho. Ang mister ko nga, nagtsatsaga na lang din yun. Pilay-pilay din na yun. Basta sabi, pag nakausap mo si Kuya Manning, baka kasi magalit siya sa akin. Kung kayo po, ang payo ko lang, kung may tutulong po kayo, tulungan na lang po. Kasi sa mga bata. Huwag nang kuwain. Huwag nang kuwain. Kasi yan naman, napapayuhan lang din naman namin yan. Mapapayuhan din naman yan. Maliban lamang talaga kung... Paano kung malala na talaga? Ay, nasa sa kanya na yan. Bahala siya.
Kaya sinasabi namin, kung ingatan mo lang na magka-problema ka, sulo mo lang ang problema mo. Babaktutin mo yan kung saan ka pupunta. Ikaw ang lulutas ng problema mo. O paano Ate Mariel? O, si Tia mo na mismo ang nagsabi. Yan pala, ikaw lang ang nagdidesisyon, hindi mo dinidesisyon si Manny. Ha? Nahirap yan, Sabi nga po Mariel. ni Ate, ano lang daw, matakas lang daw sila. Ay, sabi ko, ayoko nang ganun. Kasi Hindi ganun. ako mapiperwisyo. Bakit nalaman ko sa iyo, hindi ang kwento mo. Kasi alam ko po talaga na pag tinakas namin yan, ako mapiper din naman. Opo. Baka magagalit sa akin. Hanapin kasi yan. Oo, sa akin siya hahanapin. Hahanapin yan. Mabuti kung hindi ako taga dito. Taga saan ka pa? Taga diet ko. Ang papayo ko lang, kung may tutulong ko kayo, tulungan na lang po ninyo. Pero kung yung isang pamilya ilalayo ninyo at ipahihiwalay ninyo kay Manny at ganyan ang kwento ni Mario, Magkaiba sila ng kwento. magkaiba silang kwento. Di parehas ang Yun kwento. lang. May kwento. Parehas silang merong Para silang may problema. may problema. Kaya, mahirap din. Kung ayaw mapawalay ni O, paano, ate? Manny yung mga anak niya, edi iwan ko na lang yung mga anak niya, di kami na ng panganay kong aalis. Paano Ganun naman na yun? lang Eh, yun. kalit-lit pa niya iwanan mo. At kung gano'n naman, gaya ng sinabi ni Tia, at mahal ng mga bata, edi iwan ko na lang kay Manny yung mga anak niya. At ako Iwanan mo yan? magtatrabaho na lang. Wala Kung man. pa sana, ganyan pa lang si Manny nung panahon, hindi ka na sana nagparami ng anak at hindi mo rin pala tayo. Hirap naman po kasi gagawin na Ate Mariel. Ako, kami willing talaga kami tumulong. Ayaw lang namin ng problema. Kasi katulad nga yan, pag hindi ka nagpaalam, pag walang maayos sa pag-uusap, kami ang magkakaproblema. Ayun ang ayaw namin mangyari. Ayaw kong bigyan ng sakit ng ulo yung sponsor. Siyempre, alimbawa, kinuha mo yan, tapos hindi alam ni Manny, habang buhay na silang hindi babalik dito. Siyempre, hanapin niya yung mga anak niya. Oo, saka malinis na yan. Pagtatanong niya kung sino, siya na nasa anak punta yung asawa mo at yung mga anak mo hindi mo na makuha. Oo. Para ikaw lang anak, desisyon yan. Dapat kasi talaga mutual ang desisyon. Halimbawa, para sa kapakanan ng mga bata, mag-agree na rin kayong dalawa parehas. Ano nanay, ano? Diba kung isipin yung kapakanan ng bata, para sa kapakanan ng mga bata, okay, maghiwalay na talaga tayo. Ganon. Pero kung may isang nagdi-disagree, pangit yun na yan, pag merong isang nagtututol. Paano po, brother, kapag... Ha? Paano po, brother, kapag... Halimbawa po, naghiwalay po. Tapos, kapag talikod po namin, initak na po kami. Oo. Hindi naman po hindi naman po namin hawak ang utak po ni Tito. Pag inita ka na. Pag initak na po kami, kasi ang totoo po niyan, lahat po ng mga kapatid ko may bawat kwento po na ako lang po nakakalam. Si Nathaniel po, nung baby pa po, gusto na ipalaglag. Mahal po ba talaga ni Papa pag ganun? Si Tia po, nung inaanak pa po yun ni Mama, tinitiik si Mama. Eh di kung namatay si Mama, namatay din anak niya. Mahal po ba talaga ni Tito? Adi, anong gusto mo mangyari? Anong gusto mo maging desisyon ni mama mo? Ang gusto ko po mag-desisyon ni Mama, maglayo na po. Maglayo na. Kasi po, kung hindi po malayo, sige po, dito na po kami. Kahit mahal niya po ang mga anak niya po, yung mga palabas niya po, mahal po yung mga anak niya, tapos pinaratay po. Yun ang kinakatakot mo. Oo, kasi nga po, yung mga hinabol na nga po kami ng itak, buti po matakbo po agad si Tia o pipigilan niya po, hindi naman po niya yun magagawa at nasa bahay po siya lagi. Natatakot man pala ate itong mga bata. At may mga nangyayari ng naghahabulan ng itak. Hindi ko alam sila. Di mo rin alam. Mahirap silang kwento yun. Mahirap. Magtanong-tanong na lang po kayo sa mga bahay, sa mga bahay-bahay nila. Bago po kayo sa akin magtanong, tanongin na lang muna po niya yung mga nilalapitan nilang mga bahay. Kung sino talaga ang tamang kwento sa kanila. Iba-iba naman po. Iba-iba kasi ang kwento. Ganito na lang ate. Popospon ko muna yung pag-alis. Hindi ka muna sa amin sasama. Tigil na muna namin yun. Ako na magsasabi. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero hindi ka sa amin pupunta muna. Wala muna akong maipapagarantiya sa yung kukuhain ka namin. Kasi kung talagang inisip mo yung kapakanan ng mga bata, makakagawa ka ng paraan. Kaya-kaya mo yung gawa ng paraan. Kung gusto mo talaga. Ano? Saka kapatid, nalaman ko na ngayon. Pag nawala yan dito, nalaman ko na umalis siya. Na ganyan. Oh, pero Okay, nalaman ko na. Pero ate, hindi na sa akin, hindi na ako makikialam diyan kung umalis yan dito. Wala na yan sa akin kasi ayaw ko magka-problema kay kuya. May ano pati talaga yun. May galas ano? Ano talaga yun. Ewan. Hindi ka nga kami nag-iintindi nung pag yun ay ano.
Naano ko lang at nagtrabaho rin sa amin ngayon. Kaya, pero kung ano, Basta ate, pag nawala dito sa Ate Mariel, wala yan sa akin ha. bahala siya. Kasi- May nalaman ko na. Lalaman ko na. Kasi ano, ayaw ko rin talaga magka-problema. Kumbaga kung umalis yan dito, umalis sila para iligtas yung sarili nila, hindi... Pag-usapan ninyo kung ikaw ay aalis. Hindi naman yun magpiaano sa iyo na sabihin mo man ako'y aalis para sa kapakanan ng anak natin, makapagtapos ng pag-aaral. Oo, kung yun sana, kung iisipin lang sana yung kapakanan ng mga bata, wala sanang problema. Kaso kung iniisip ay pang sarili, mahirap talaga. Kawawa itong mga bata. Hirap, Diyos ko. Marami akong pinagdaanan na ganyan ay Diyos ko, nahabol din ako ng taga ng mister ko. Tiniis mo yung nanay, tiniis mo yun. Tiniis ko, alang-alang sa anak namin. Tingnan mo, ang anak ko ngayon. Ay ilan ang edad ng mister ko? 50, ano pa lang, 53 pa lang. Tiniis O ko. sige Ate Mariel, paano? Gano'n na lang. Ha? Pag nawala yan, ay di, alam na niya, alam na, namigit nalaman ko. Malalaman din ng mga kapatid ng mga tiyain niya. Na pag sila nawala, ako hindi ako nagpipigil sa inyo, may pamilya kayo. Yun ay payo ko lang sa inyo. Ang inaano ko lamang, pag inilayo mo yung mga anak ni Manning at hindi mo na binalik sa kanya, hanapin pilit din yan. Sino ba namang magulang na hindi maghahanap ng anak? Oo. Ayun nga, ay hindi na nga ako makikialam. Huling ano ko na to sa kanya. Wala po Huling kayo. tulong ko na yan, oh. Paano yan? Huling tulong ko na yan sa iyo, Ate Mariel. Kasi, trouble yan ay. Hindi po, mahal nyo, magtanong din kayo. Pag mga napagligada kayo ito, magtanong din kayo sa mga kapitbahay. Mahirap naman sa bunganga ko lang nang galing yung kwento. Ate, Baka pwede sabihin niya, kinukontract Pwede ko ulit kaya yung mga- makausap si Kuya Manny ngayon? Pwede ko makausap? Ay maya-maya, nasa bahay. Pwede kami mag-usap doon? Oo, Kalmado man siya doon pag mag-usap kami? oo, hindi naman na ganun. Pwede naman po. Naro naman yung pinto. Kausapin ko lang kayo. Opo. Tapos samahan mo kami habang nag-uusap. Inaro man kami sa bahay, nandun na sa bahay. Hindi na lang po gagawin. Ha? Anong wag na? Wag na po, mahirap na po makausap po. Baka ngayon kausap ng matino, tapos baka lipas lang ilang ano na lang, magbalik na naman. Ay, mahirap na po. Anong- Baka Paano naman ayaw, paano mo naman ayaw mong kausapin si Manning? Kakausapin ko lang. Anong ibig sabihin? Kakausap mo si Manning, ay mahirap na po nung nasabing gano'n na ano, sistema. Kaya pala gusto palang umasawa kung umalis at sasabihin, nasa dais yung pala, malayo na. Di mahirap. Lalong magagalit sa iyo. Di ikaw din pala ang nagbibigay ng problema sa kanya. Ay, ikaw din. Oh. Eh kayo po ang nakakaalam ng ano niya. Sa inyo, okay lang. Eh sa akin, wala hindi. akong problema. Wala siya sa akin. decision Basta niya. nakaplano na po sa akin na kami aalis mag-ina. Ang decision ko, isa lang ang payo ko. Pag kayo umalis, pilit din namang hahanapin ni Manning yung mga anak. Kaya naman mag-pension na sa ayaw ko na ipaharap sa kanyang mga anak ni dahil sa ginagawa niya sa amin. Eh, mahirap na po yung habang buhay. Ganun na lang. O ganito na lang Ate Mariel. Kung ganun ang gusto mo, hindi ka na sa amin lalapit. Sa DSWD ka na lalapit ha. O kaya sa pulis ka na lalapit. Oo. Kung kaya mo, Hindi na kami makikialam nanay. Ano? bahala po kayo. Kasi- Kayo mag-usap. Salamat nga kayo, may tumulong tumutulong sa inyo. O kung ganyan lang din naman nalaman, ikaw lang kuya ang nakakaalam ng mga problema nila. Yung mga kwento nila. Opo, ay kaso vlog po ito. Napapanood yan ng mga maraming tao. Ay, sige, bahala kayo. Napapanood po yun ng maraming tao. Nasa YouTube po yan, saka sa Facebook. Kaya yung po mga nagtutulong dyan, galing lang din po sa Facebook, saka sa Oo. YouTube. Kaya. Kayo po, nasa sa kanila yan, ako hindi, payo ko lang naman yan. Kasi mahirap ang pamilyang, kung kaya mong anuhin ang mga anak mo, yung alagaan o suportahan, okay lang. Sige, kayo nasa sa inyo. Kami, wala man kami maitutulong sa inyo, talagang isang tayo, isang tukaan. Pagkain lang, pag may sobra yun. Oo, pag meron lang kami bigay, okay lang. Ay, wala naman. Oh. Wala naman kami ng lupain at puro naman na ganyan. Kami lang, nagigipag. Ano mo, nanay, kakausapin ko pa rin si kuya o hindi na? Wala ka po siya. Ano ate, hindi na? Kakausapin ko pa, hindi na? Parang takot si Ate Maricel ay pag kinausap ko pa. Ha? Takot siya kasi ang ibig sabihin niya, tatakas na lang sila kay Manning. Oo nga. Oo. Oo, ayaw mo makipag-usap. Siyempre, Kahit naman po kausapin yung tao, tapos pag nag-isip naman ng kung ano yung ano na naman, di ako naman ang pag di mas mahirap na po matulong din na kami. Oo. Mahirap na po. Kaya hindi na po, kulang-kulang din po yung asawa ko, yung pagkaano din.
Yun naman po sa una lang yung okay. Pagka nagpalipasan lang ano, balik na namin sa ano. Mahirap naman po kung ano pang nangyari sa amin. Hindi naman sa inaano ko. Ganito na lang ate. Pag talagang di mo na kaya, huwag ka na mag-text sa akin. Sa pulis ka na pumunta. Hindi na ako makikialam sa inyo ha. Kasi ayoko rin naman po na ano, magkaroon ako ng problema. May pamilya rin naman ako. Siyempre yung misis ko, ayoko rin yung ma-stress. Yung pamilya ko, ayoko madami sa problema. Kung ayaw niyo po dati, wala naman kung problema kung ayaw nila. Basta hala sila. Basta yung pala na-observe na anuhan ko na may balak pala kayong lumayas. Okay lang kung kayo aalis. Kung kaya, dalhin mo yung mga anak mo. Pero isa lang ang payo ko dyan. Pag lumayas ka at hindi mo binalik yung mga anak mo, di yan nakita ni Manning, pilit rin naman kayong hahanapin. Hahanapin talaga. Hahanapin kayo. Kahit pa, hindi naman totally si Manning ay may sira. Pag pinasok ko naman yan sa mental, hindi rin naman yan tatanggapin at matino Matino naman man. ang isip. Maliban lamang pag nakainom talaga ng alak. Yun. Hindi naman siguro kayo siguro hindi pa naman yata kayo pinapatamaan ng itak, hindi pa man kayo ano. Binabato na daw ng itak, di lang tinatamaan. Ay, di pa yun. Ano pa lang yun. Tinatakot lang. Tinatakot-takot lang kayo. Yun. Hindi pa yun. So ano ate Mariel, gano'n na lang ha. Ha? Anong mo? Medyo na ano ako kayo, na ano. Ako hindi ako nagpipigil sa inyo, may pamilya kayo. Kawawa man ito mga batang ito. Toy, ano Toy? Bahala na lang po kahit tumira na lang kami sa kalsada. Ha? Ano? Kahit tumira na lang po kami sa kalsada. Kalsada? Meron na lang sila sa kalsada. Pag may tumulaw po tao, Pag ano? pag may tumulaw po tao, hindi may tumulaw po. Ano namang ilan ito? Wala pala ako na ng payo. Ano ate Mariel? Ha? Bahala na? Bahala na si Lord. Saan ka na? Ano? Bahala na po si Lord. Bahala na si Lord. Magdesisyon ka kasi ikaw ang nanay. Yun na nga po ang plano ko, pero kung may nagkukontra sa amin, mag-ina na kami umalis. Ay hindi, ikaw pa rin naman susunod niyan. Kahit pakontrahin ko kayo, kung kayo ang gusto talagang umalis. Oo, siya pa rin wala naman susunod kayo, ko. oo, silang masusunod. Kasi, kontrahin ko kayo. Hindi ko naman alam kung saan kayo pupunta. Oh, ako naman ate, katulad niya na walang maayos na usapan, di ako makikialam diyan. Pag may maayos na usapan, pag may permahan, pwede ako makialam, pero pag wala, Ganun? pag walang permahan, di ako makikialam. Oh. Tapos may balak na silang umalis na wala pala hindi nila alam, di alam ni Manny. Kasi ayaw ko magka-problema talaga eh. Ay, kahit ba sino ba naman ang Oh, gusto magka-problema? nagigit mo naman nanay yung point ko, no? Nagigit mo po yung point ko. No? Oo, sino ba naman ang taong gusto magka-problema? Yun nga ang iniiwasan ng tao ngayon, yung Oh, ay magka-problema. natulong na nga lang tayo, magkaka-problema pa. Oo. Hindi ko kasi alam ang mga ano nila. Ay, totoo lang, ngayon lang, minsan lang ako dito umahon. Kahit nandiyan lang ako, naririnig ko lang din naman yung kwento nila. Hindi naman ako naniniwala at di rin naman naniniwala yung kapitbahay na walang dinadala si Manning na pagkain. Saan pa na napapapunta? Ano ate yung mga kwento mo sa akin, totoo ba talaga yun o ano mo lang? Kahit po mga bata, makapagsabi po sa inyo, hindi naman po ako nakakaano yan. Mga bata naman, hindi naman po yung nagsisinungaling. Sabagay. Alam nila po yan kung kailan kami nagkakain, kung kailan kami hindi kumakain, kung kailan kami alam po yan, mas ito, nakakaalam ba? Batang Pag ano nga, tatanungin ko nga si Manning, at pag mamaya, pag kami nagkausap at nasa bahay yun, baka doon magkain. Tatanungin ko nga ng maayos. At hindi naman Ate, pwede mo ako samahan doon, kayo Manning? Nakausapin ko lang din para pag nakausap ko na kung anong pagdesisyon niya, di na ako mabalik dito. Ayo po, bahala po kayo. Pwede naman kayong pumunta doon sa bahay, nandiyan naman yung mister ko. Oo, O, sige. magkakapagtestigo naman yun kung anong napag-usapan ninyo. Oo, sige, gano'n na lang. Pero yung mga bagay na kayo ay kinikita, kayo ay nahabol, hindi ko alam ang mga rason ninyo dyan. Hindi ko alam yan. Hindi ko po alam yan na kayo ay hinahabol ng kita. Hindi ko pa naman kayo nakikita. Sabi niya kung talagang inaano kami ng kita, kung harap-harapan ko talaga, nakikita nila. Hindi dapat kasi Ate Mariel talaga, sa legal ka na lalapit, sa polis ka lalapit, magbigay ka lang ng salaysay. Alam mo, sa totoo lang, kung talagang Tapos na. sa totoo lang, kung gusto mong ipakulong si Manning yung pampanahon at marami nang ginawa sa iyong problema. Di isang salaysay mo lang kasi sa polis ate, tapos na. Wala ka nang problema. Oo. May bawsi baga. Kung noong panahon na marami nang ginawa sa iyo si Manning, bakit hindi mo kayo pinakulong? Tapos ngayon,
Palang ngayon mo lang nambibigay. Ikaw, Totoy, o ano? Paano? Di ko na kayo tutulungan at ayoko ng problema. Baka kasi ako ang gambalain ni tito mo. Hindi ko po alam po, Mama. Ha? Hindi ko po alam po. Magtatampo kayo sa akin? Hindi. Pwede po, wag niyo na po kausapin si Tito kasi baka po kasi maglalaki. Pag kinausap ko pa? Kasi po, kapag kinausap ko po kasi, hindi po po alam po. Kasi di na po nga po ko dito natulog. Pagbalik ko po, hindi ko po alam po ano na po nangyari sa kanila po. Adi, hindi ko na nakakausapin. Kaya nakapunta na po ako. Nanay, huwag mo naman nakausapin si kuya. Baka daw magalit dito sa mga bata. Tatanungin ko lang din kung anong desisyon niya kasi... Hindi, ganito na lang. Huwag mo naman na daw sabihin. Hindi ko na rin kakausapin. Kasi daw, nakikiusap itong bata, nanay. Huwag na daw muna makipag-usap dun sa ano. Baka daw kasi kasi niya, ang kaya naman ang magtrabaho, magtulong-tulong sa magulang, maututusan. Tamad na rin kasi yan. Baka daw kasi magalit. Magagalit talaga yun. Hindi naman yan magagalit kung nasa id kayo ang Ano? Hindi ko nakakausapin? Kasi baka po maglalabaw po din ng lalo na po kami natulungan. Oh, ganito na lang, Ate Marielo. Dito na kayo magpapasko. Meron ako dala ditong ano. Asan na ba gayon? May spaghetti pack na ako ditong binili. Asa ilalim mo. Oh. Meron po tayong spaghetti pack na binili na. Oh, dito na kayo magpapasko, ate. Andito po yung ano tayo. Ha? Paano mo sa bahay? Yung ate ay hindi ko nadala. Mula pa ulit ako, halito ko na. Halito ko din natin masarap. Oh, dito na kayo magpapasko. Di na kayo maalis. Sige po, ate. Salamat. Oh, dito na kayo magpapasko. Di na kayo maalis. Paano yan? Di na kayo maalis. Ito po kasi yung bagay kung hindi ko po uwi. Ano yun? Ayoko naman sana umano sa sinasabi. Opo, pamangkin nila yun. Oh. Kahit ano pong kaugalian, napapakinabangan man lang nila. Oh. Pero ang totoo lang pinagalit. Yung tinutulong nila sa asawa ko, minsan, may mga salita din na hindi maganda din. Oh. Kaya, awan ko po kung maniniwala ko po sa kwento ko o sa mga anak ko po. Ang mga anak ko po ang makakapagsabi tungkol sa ganyan problema namin. Kasi nakikita po ng mga anak ko ang ginagawa ng asawa ko sa akin at sa kanila. Hindi po sa sinasabi ko tatakasa ko kasi matagal po na po yung ginagawa. Matagal ka nang umaalis. Matagal na po yung umaalis sa asawa Kaya ko. nakarating ka ng Naga. Oo. Dala ko po yan, itong tatlo. Ito po yung naiwan ko sa nanay. Nung namatay pa ang magulang ko, notice na wala kami matirahan, na-adat namin naman po kami. Nung nandatnan ka sa dait na. Ah, okay. Kaya umalis kami nun. Pumunta kami dito, akala ko magbabago na. Notice kaya nasundan ulit ng isa. Notice ako nung brother, wala talaga kami matira. Pwede lang, tulungan niyo kami. Ayoko po talagang umabot kami sa punto na mapatay na yung mga anak ko. Kaya ko po yan. Kasi kung nagawa ko nang umalas sa kumbitbit ko mga anak ko, magagawa ko pa rin po yan ngayon. May layo pa lang sila sa mangyayari. Kaya ako na po nakikiusap ng mga tao na tumutulong sa amin. Gusto na po namin umalis dito para lang gumanda naman ang buhay ng mga anak ko. Mabot nila yung mga pangarap nila. Kasi naman tumatagal. Baka sa katatagal namin po mistay dito ay matuluyan naman ako. Ibaga po, hindi natin hawak ang kaisipan ng asawa ko. Kahit sino po, nagsasabi na sa akin, lumayo na lang kami. Kasi sila, hindi nila maano yung asawa ko, pakinabang nila yun, kaya nakakapagsabi silang ganun. Pero yung ako, mga anak ko, may magagawa ba sila pag may nangyari na? Malalaman ba nila yung nagkakagulo kami dito? Oh, may pumupunta ba dito para tingnan kami? Ngayon lang naman siya nagpunta kasi nakita siguro nandito kayo. Pero totoo yung grabe din nasira nila sa amin, mag-iina. Kahit namamalimos na yung mga bata na para may makain lang. Totoo talaga. Tapos ako nagsasabi, isang beses hindi kami nakain.
isang beses lang, gabi na kami kumakain. Umaga, tanghali, wala kaming kain. Mga anak ko na nagsasabi, Mama, kailan tayo magtitiis nito? Kailan tayo? O kailan patay na kami, Mama, sa gutom? Ayoko na tulugan. Kaya pag-usap na ako sa barangay, sabi ng barangay, tutulungan ka namin kung saan kayo pupunta, sasamahan ka namin, papasapin namin ng asawa mo, kung ano naman ang sabihin nila, asa papalabas namin, hindi namin alam kung nasa kayo, basta nasa ligtas kayo. Kung sino man taong tutulong sa inyo, papasapin din namin kung magiging safety kayo doon. Pero mas maigi na, lumayo ka na lang, lumayo na kayo. Kasi po, barangay na po mismo. Kasi alam nila ang record ng asawa ko. Alam din naman ang record ng mga kamag-anak niyan. Puno-puno na sa booklet talaga. Kasi mga lahi na po nila yan. Naghahabulan sila ng taga, ng ano. Ayoko naman madanas sa mga anak ko yun. Nabang buhay, napaka-unfair naman sa akin kung ugali ng asawa ko, sasamahan ko pa ng gano'n. Nakikita ng mga bata. Mas meron kung ano pang mangyari dito sa dalawa kong babae. Pag wala sa sarili niya, sige daw po, makakaya ba yun ang magulang kung may nangyari dito sa anak kong dalawang babae na ako'y wala din dito. Ito nga, hindi nga sa akin natutulong, nagkikituloy-tuloy lang sa iba. Bakit ganun ba? Kailangan pang pigilan dito pa kami. Ako nakakalam ng buhay namin mag-iina. Tapos sila, masabi sila ng gano'n. O, pakinabang nila yung asawa ko. Masaya sila pag iniwanan ko pa yung asawa ko. Pakinabang nila yung asawa ko, masipag. Pero pagdating sa galas ng asawa ko, kaya ba nila? Hindi naman nila kaya din. Tago rin naman sila. Kaya kung nakakaroon, tagal-tagal na yung ginawa niya sa akin ng asawa ko, matagal na rin akong gumawa sa asawa ko na labas na kami dito. No choice lang, taga kami, wala kami matuluyan ngayon. Kaya dito kami na, kahit ganun-ganun na lang nangyayari sa amin. Pero nakatawa, magbaga po ang mga bata habang lumalakay, ganun ang magiging ano nila. Pag naalaman niya yung ama nila, nagtatago na sila kung saan. Huwag na silang makita. Ito naman. Kaya nyo na po, gumagawa po ako ng paraan sa mga anak ko, may makain lang sila. Kung walang kapitbahay na mabuti, may makain sila. Katulad niya, nagatid ng pansit, talagang wala kaming makakain talaga. Kung hindi po kayo dumating, wala rin naman din. Paano naman po? Iyan po, nagpakitang tao lang naman yung tiyain niya, hindi naman sa sinisira ko siya. Ganun lang po sila, pag may kailangan sila. Pag wala naman po, dismissan kami din. Alam po ng mga bata, hindi ako marunong makipag-marites kanino. Taga na namin dito. Sila rin po ang sumisira sa buhay namin. Paano yun ate? Di ko nakakausapin si kuya. Pag kinausap ko, anong ano? Ay, mas masahol pa po ang mangyayari sa amin. Pag kinausap Napalipas ko? lang po yun ng ilang araw. Pag yun nakaabot na naman ng ano, gusto po, hindi ko na po alam, baka nasa hukay na kami mo. Kaya nakiusap naman po yung panganay ko. Alam na alam po niya mula pang bata. Dito nga po natakot nung nandun kami sa dait. Hinukayan ako ng asawa ko. Diyan nakita ililibing. Kung hindi pa kami pinuntahan ng mga agawad, siguro inano na akong inilibing na kasama ng pusa. Yan, sasabihin nila hanggang ganun lang. Pero paano kung nangyari na po baga? Nangyari na yung gagawin sasabihin Siguro ate, mag-ano muna ka sa DSWD. Ano? Pumunta kayo sa DSWD. May record po ako dyan. May mga record po ako ng kaso ng asawa ko. Nakakapapatunay po. Ako'y lumapit sa Hall of Justice. Lumapit ako sa booth. Pakuha ko ng permanent protection order. May nangyari po ba? Wala. Kasi hindi ko napapasa. Dahil lang inaano ko mga bata nga, ayoko. Pero ngayon nagdesisyon mga anak ko, mama, tama na. Kasi mamapatay kami. Lumayo na tayo dito. Oh. Sa edad ba nitong 7 taon, alam-alam niya ang buhay, ang bituka ng ama niya. Mama, pag yan ay nag-alangan ng oras na hindi pa nag-uwi, sigurado lasing on. Hindi kakatotoo kasi alam Nung niya, buhay diba? pa yung mama mo, kontento sana kayo dun sa dait. Ay, opo, kontento kami sa dahil. Hindi kayo dun ginagambala. Ng asawa ko po? Ay, hindi po. Kasi takot po yan. Doon sa magulang mo Sa doon. magulang ko. Dahil ang magulang ko may mga kontak sa polis. Pinadampot po yan ng magulang ko nung magwala po yan doon. Oh. Ngayon, para po na nag-usap kami. Sinabi ng polis na pamilya niya, kailangan isama ninyo. Kailangan ipasama yung kawawa ng mga bata. Ay, hindi naman bago po nagbabago. Oh. Ngayon po, kaya po ko nakikiusap na,
pupunta po talaga ako sa daig. At ihahatid ko po yung, Yung- bago po ko ng salaysay. Ihahatid mo yung... Yung pong protection order po. Tapos yung sa Hall of Justice po. Di po yung nagharap nung may hearing na po kami kasi tumakbo po yan. Alam po yun nung kung sinong tao po sa daig. Alam po yun. Sige, ganito na lang ate. Ako, ang desisyon ko, hindi mo na ako makikialam sa inyo ha. Kung umalis ka dito, labas ako doon. Sabihin mo rin sa asawa mo, labas ako doon ha. Hindi kita kukuhain. Ayaw po. At saka Kasi- wala man po yung Kasi alam. hindi kita kukuhain. Opo. Kung saan ka man pumunta, bahala ka. Tapos, Paano po, brother, kung sabing natuluyan na po? natuluyan na pa paano? Nakulong po. Sino? Yung asawa ko po. O di mas maganda. At napanagot na. Di wala ka ng problema. Hindi na po kami responde. O di kahit nandito na kayo, di ko kontento ka dito. Wala nang gagambala sa inyo. Hindi po malipat din po kami sa iba. Malipat din kayo sa ibang lugar. Mahirap po. Kasi ganito, ako muna, muna ako kasi may pamilya din ako. Ganun na lang. Tapos yung sponsor, yung desisyon niya, sa palagay ko ganun din. Kasi, kahit gusto kanyang tulungan, siguro matulong-tulungan lang kami sa inyo dito. Pero, ayaw din niya magkaroon ng problema. Hindi naman sa pinagmamarunungan ko yung sponsor, ganun din niya ang iisipin nun. Kahit gustuin man niya tumulong, kaso ayaw din niya magkaroon ng sakit sa ulo. Na baka manggabala yung asawa, hanapin kami. Sa akin lang naman po, para po mabuhay ko ng ayos sa mga anak ko. May Ganito na lang may papayo ko sa iyo, ate. pagpinsan ng pangkapuhunan po talaga. Pampunan saan? Para po matulog. Ganito na lang, ate. Kung gusto mo talaga mapalayo sa asawa mo, maghiwalay ka, hindi ka na namin tutulungan makahiwalay. Ikaw nang bahala kung saan ka pupunta. Tapos, kung may tutulong man kami, mag-aayuda na lang kami sa iyo kung ano man. Kung kaya namin magbigay ng kapital na sinasabi mo, at meron man, mabibigyan ka namin, walang problema. Pero hindi ka na namin kukuhain. Kasi, ano mo na yan panindigan mo na yan, na kaya mo buhayin yung mga anak mo. Siya. Kasi, pag pinilit natin, paano naman kami ate, ay yung asawa mo, di rin naman natin Mahirap na po kasi yung sabihin in person na makausap niyo siya ngayon. Oh. Alam po yun ng mga anak ko. Napalipas lang po yan na kumari ngayon nakausap niyo. Napalipas lang. Ah. Kayo ang titiningan ng galit. Kayo ang titiningan ng galit. Ayun, ayaw ko rin mangyari na ako naman ang matiningan ng galit. Ayun. Kaya ngayon na gano'n lang desisyon ko ha. Baka magtampo ka sa akin. Ha? Hindi. Baka nagtampo ka sa akin, Totoy. Hindi ko na kayo kukuhain. Toy. Hindi ko na kayo kukuhain. Bahala na si mama mo kung saan kayo dadalahin. Kung sa kalsada kayo, edi nakita ko kayo sa kalsada, tutulungan ko kayo sa kalsada. Pero hindi ko na kayo kukuhain kasi ayaw ko Ha? Na ano? Bigyan ko si mama kahit mga 5K lang para po makaalis yung kami dito. Kahit 5K? Tapos yung 5K po palalaguin po namin. Tapos pag napalago na po namin na makabayad-bayad din po sa upahan mo namin kung saan po yun. Para po okay. Pwede lang po. Kasi ganito ate, meron ako ditong natanggap na magkano ba yun? 3,000 plus 2,000 plus 1,500. Magkano yun? 3,000 plus 2,000 plus 1,500. Ilan yun? 6,500. Oh, 6,500. Kaso naipamalangki ko na yung 3,000. Magkano lang natitira? Ha? 3,500. Tama? 3,500? Meron akong ibibigay sa atin 3,500. Ikaw na ang bahala nun ha. Ganun na lang muna ang natin, desisyon. Kasi sana naiintindihan mo din ako na hindi ako magkaroon ng trouble. May pamilya din kasi ako ay. Kung binata ako, okay lang ay. Alam ko naman. Wala namang problema sa akin kung binata ako. Ay kaso may pamilya din ako. Ayaw ko rin mga gambala.
Kahit naman po senior, ayaw niyo mo pumapahang Oo. pare-pareho lang naman po tayo. May pamilya. Nagsusurvive. Sa akin naman po, kakayanin ko naman po yun. Alam din po ng anak ko kung hanggang saan tagaan tayo. Wag lang po silang magkasipag. Lalo po. Tulad ka. Kung ano man ang plano mo, labas na ako dun ha. Wala na akong ano sa inyo. Sabi ko nga po sa kanila, huwag tayong umasa kay brother. Oo, tama yun. Oo. Huwag kayong magtampo, huwag kayong mag-isip ng kung ano kasi tao lang naman yung tumutulong lang sa iba. Oo. Hindi lang tayo ang tinutulong. Pinapaliwanag ko dito sa pangalan ko. Kasi gusto na umalis ka. Gustong-gusto na talagang umalis. Kasi yun na nga po sa nangyayari. Kasi hindi naman po habang buhay, ititiisin ko. Kasi ganito ate, kung gusto mo talagang humiwalay, tama rin si nanay kanina, na kung gusto mong umalis, makakaalis ka talaga. Makagawa mo talaga ng paraan. Sige, bibigay ko na sa iyo yung 3,500. Kasi naipamiliki ko na yung ano. Salamat. Para din naman tayo mag-stress mo sa dait. Ha? Dait na lang daw. Basta pahawak ate 1, 2, 2,000, 3,000, tapos 500. Kulang na pala ito. Oh, sinarado ko ng ano yan. Magkano na yan? 4,000. Saradong 4,000 na yun ate ha. Tapos, yung 500, wala kasi akong bariya. Wala, yan lang ang ko, may dagdag ko. At paalis din ako ngayon. Mapunta ko makikipagkita ko dun sa sponsor. Paalis din ako ngayon. Huwag ka na magtampo kung hindi ko kayo kukuhain. Kasi ayaw ko din magkaroon ng trouble yung sponsor. Bagamat, sabihin ko na andun na yung sa sponsor. Ay kung yun naman ang gambalain. Saka siguro naman po, sabihin natin natuluyan mo po yung asawa ko. Na maipakulong mo? Oh. Ikaw, kung anong nararapat mong gawin mo. Kung anong dapat gawin, kung anong nararapat para dyan sa mga bata, gawin mo. Pero kung nakipag-usap yung asawa ko na hindi na siya uwi, kasi talagang wala na po yun. Alam mo na magiging desisyon mo niyan. Oo. Kahit po ang lula niya nagsasabi na sa akin na umalis na ito talaga kami. Oh, totoo, yung sabi mong 5,000 na, bigay ko na 4K, kulang na lang ng 1,000. Pwede na yun, Lalagyan na lang po namin para makaalis na ako. Maalis na lang kayo dito. Basta hindi na ako makikialam sa inyo. Kung makita ko kayo sa kalsada, tutulungan ko kayo doon. Kung nasaan man kayo pumunta, wala na akong doon ha. Wala akong kinalaman doon ha. Oh, kasi ayoko rin magalit si papa mo sa akin. Oh. At mas lalong pag-iinitan na naman po itong isa. Susundin ko yung sinabi mo na hindi ko kakausapin si papa mo. At least sabihin mo kung nag-ausap man kayo ni mister mo, huwag magalit sa akin ha. Para kasi ang naman talaga namin, magtutulong lang kami. Wala man kaming, yung side ni nanay na magkaayos ang pamilya, maganda rin yun. Yung side mo naman na mapabuti ang kalagayan nyo, maganda rin yun. Wala akong pinipili doon, ikaw magde-decide doon, hindi ako. Salamat. Sa mga nanonood po, pasensya na po kung nagiging emotional kung nangyari kanina kasi may mga tao pong bawat kwento ay may mga kwento may dagdag, may kwento na may bawas. Basta lang makasabi, basta lang makakaano, ganun. Pero po, ako po, bilang magulang ng mga anak ko, ako pong nakakaalam ng buhay namin at mga anak ko alam din nila kung anong sitwasyon nila sa ama nila, kung anong nangyayari. Kaya, bahala po kayo kung nakikinig po kayo sa ibang tao o naniniwala po kayo pero hindi nyo naman po kami kasama sa habang buhay. Hindi naman sa po bahay. ninyo alam kung ano po ang totoong istorya. Kaya sana naman po sa mga nakwento ay manahimik na lang. So, ganito ate, anong plano mo? Anong plano mo? Ang plano ko na lang po talaga, itong mga anak ko, habang bakasyon pa kami, mag-ninegosyo talaga ako. Saan kayo pupunta? Hindi ka alis, babalik kayo sa diet?
Opo. Alam din po yun ng asawa ko na babalik. Babalik ka sa diet. Kaya, Mas okay mahirap naman. ang buhay sa diet. Mas mahirap ang buhay doon. Yun nga po, mahirap. At kasi lahat ng mga ano doon talaga, di maiwasan na hindi ka bumili. Bili ng Puro bili bili doon eh. ng Dito bili. nakakakain Dito kayo naman ng... talaga, yun nga lang, tiis talaga. Bulang tiis din dito. Kasi kung wala kang makukuha ang gulay, wala ka nang maano. ganun. Kasi hindi ko rin magagarantiya na habang buhay ko kayong matutulungan. Opo. Pero kung ang garanti naman ng sponsor sana, habang buhay kayong tutulungan, hanggat buhay siya. Oh, kaya lang, di natin pwedeng Opo. ipipilit ngayon. Ano? Saka hindi lang naman din po siguro sponsor din po ang natutulong sa amin. May mga iba din po siguro. Kaya maraming salamat. Saka makakagawa ka siguro ng paraan na yan. Ay. Bandang huli, malaki na yung mga bata, makakatrabaho ka na. Ito nga po, sabi niya sa akin, hayaan mo po mama, at pag ako natupad ko lang yung pangarap kong maging doktor ako, palalaguin natin yung negosyo ko. Okay. Ma-doktor ka pala. Opo, madoktor talaga. Kunin ko po pag-college ko Saan? ng iyahin ko. O sige ate, Sige po, maraming salamat. papunta na ako ha. Opo. O Maria, ano masasabi mo Maria? Ano masasabi mo? Sino? Ano masasabi mo Maria? At hindi ko na kayo kukuhain. Malungkot Hindi na na tuloy si yung biyahe nyo dun sa ano, Malungkot na si Maria. Maria. Sige na ate. Sabi na. Salamat na. Gusto rin sana kayo makita ng sponsor ngayong Pasko nga. Hindi nga din po sana sila gusto Oo. gusto nila. Ay, gayan man hindi rin naman natin pwedeng ipilit. Kasi mahirap. Mahirap yun, sitwasyon na yun. Naiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon namin. Kung ikaw rin nasa kalagayan namin, ganun din talaga. Nakakatakot. Nakakatakot din. Kayo nga natatakot, ay di kami din. Oo. Hindi natin... Mabuti kung binata ako, wala akong magiging walang madadamay na ibang tao, pamilya ko, okay lang. Eh hindi man ako binata, may pamilya na rin naman ako. Alam ko naman po yung bawat ano natin. Sa buhay ng tao, di talaga mawawalan yung problema, yung lalo ang pinaka-problema yan, yung pera talaga. Sige, basta gano'n na lang ate ha, papunta na ako ha. Sige po, maraming salamat po sa mga nanonood, saka lalo na po sa nagtulong sa amin. Oo, ang nagbigay niyan ay si yung isa, yung nagbigay ng 3K, hindi nagpapabanggit ng pangalan. Yung nagbigay ng 1.5 from Greece yun, hindi na rin nagpapabanggit ng pangalan. Tapos yung nagbigay ng 2,000 galing kay Tita Maricar Sasaki ng Japan. Nagbigay ng sa inyo, pampapasko daw sa inyo. Sige, Marga, anong gusto mo sabihin, Marga? Dito lang kayo mag-spaghetti. Dito lang kayo mag-spaghetti. Ha? Ikaw, anong gusto mo sabihin? Okay na? Okay na? Baka ito na ang huling vlog ko sa inyo. Okay lang? Gawin nyo na lang ng paraan. Kung gusto nyo umalis, edi umalis kayo. Kasi may ayaw rin naman makapag-usap ni Papa mo. Tapos ayaw mo rin naman kausapin ko. Wala na po magkakagulo. Tala magkakagulo. Kung gusto nyo umalis at makita ko kayo sa daan, doon ko na lang kayo tutulungan. Pero dito, hindi. Kung makita ko kayo sa kalsada, pwede ko kayong tulungan doon. Pero dito, kasi parang kinuha ko kayo parang ako pa yung nagkonsente ng O kung gusto niyang umalis, edi sige, walang problema. Buhay niyo naman yan. Kasi ikaw talaga ate masusunod yan Ikaw masusunod yan, hindi naman kami. Saka talaga nakaplano na po talaga yan. Mapadaad ka na lang talaga. Kasi sige. kung dahil katulad ng sabi niyo, kung hindi nga po kayo dumating, so, sabi ko sa kanila, dahil na tayo. Okay. Kasi at least, kung itatransfer ko ulit kayo sa diet, isahan lang naman papasok. Saan ang plano mo sa diet? Hindi lang din po sa dati. Ba? Kasi malapit lang baga pang eskwelahan. Kaya nga, pero mas lalong mahirap ang buhay doon. Sabi ko nga, Paano kung ito na yung huling tulong ko sa inyo? Okay na yan. wala naman po. Walang problema. Baga pa itao lang. Kasi hindi mo rin Ha? Nag-iiwas lang din. Oh, hindi naman Alam ko sa... naman po yun. Naiintindihan ko naman po. Kasi sabi ko nga po sa kanila. Pero kung iisipin lang sana ninyong mag-asawa, kung iisipin lang ni mister mo na kapakanan ng mga bata, makapagtapos ito, kung wala sanang problema, kung magpapakatino lang sana siya, wala sanang magiging problema. At meron pa.
Kasi ako po talaga nagsasabi na kahit sino po, kung ano man po ang naging ano niya sa buhay noon, mas masahal pa po siya. Sige na, madami na tayong napag-usapan. Okay na, hulaw na pati, wala nang ulan, no? Opo. Sige po brother, maraming salamat po sa nagtulad sa kapo. Binabati ko rin po kayo ng Merry Christmas at maraming salamat. May spaghetti pack dyan, 2 kilo. Salamat po. Kuya. Bye na. Ayan po mga kapambira, ganun na lang po ang naging desisyon ko. Ayaw ko rin po kasi magka-problema si tita, yung sponsor po na gusto pong kumuha sa kanila. Saka ako din, may mga nagbabash nga po sa akin. Huwag na daw akong tumulong kung naduduwag din ako. Yung gobyerno nga po natin hindi po talaga totally makarescue agad-agad. How much more pa tayo ay lalaman din tayong hindi naman sapat din yung ating kapasidad. Mabuti kung mabuti kung pulis tayo, kung sundalo tayo, yun nga, kung DSWD tayo, pwede. Sila rin nga po mismo talaga ang gobyerno. Hindi rin po agad-agad nila pwedeng kuhain ng isang pamilya, lalo na kung ganyan, may mga disagreement. Kailangan po talaga ay mutual decision. Saka kung nag-decide po talaga ito sila, sila po yung masusunod. Mahirap din po talaga na pangunahan natin. Ginagabayan lang po natin sila at inaalalayan sana. Binibigyan po natin ng option sila. Kaya lang, no choice po tayo na wala rin po tayong magawa talaga mga kapambira. Mahirap talaga po sa part natin na tumutulong na parang wala tayong magawa din kasi yan nga yung sitwasyon. Tulad nga po, nalaman ko din na ganyan pala. Lalo na Ate Mariel, ayaw din niya magpaalam. Ako gusto ko magpaalam kasi para hindi ako maandun sa asawa, magka-problema. Kung iintindihin lang po sana yung sitwasyon ng mga bata, mapapaboran sana po yung mga bata, makakatulong sana po dun sa mga bata. Ayan. Kaso, yun po, sana po nagigets nyo naman po yung sitwasyon ko, saka yung sitwasyon din nila, sitwasyon din sa side ng asawa. Kasi may nagko-comment pa nga pag charity vlogger daw, dapat tumutulong, hindi sumisira ng pamilya. Tama naman yun. Tama rin naman po yun. Nakababasa ko po yung mga comment nyo, once na napusuan ko po yun sa Facebook, saka sa YouTube, ay nababasa ko po yun. Nag-i-entertain po ako ng mga comments, saka binabasa ko rin po. Kung gusto nyo po ako makausap, pwede nyo po akong tawagan. Opo. At yan po, ito po yung ating update ngayon mga kapambira. At yun lang po muna. Kung po yung kung may concern po kayo, message na lang po kayo sa akin sa Facebook page ko. Brother Jose po, kung may concern po kayo, ay PM na lang po kayo doon. Mababasa ko po yun anytime po na salamat po sa mga sharer natin, sa mga viewers natin. Maraming salamat po. At sa mga bago po nakakapanood, kung nagustuhan nyo nga po pala yung ating channel, ay pa-subscribe po at hit nyo po yung notification bell button and select all para lagi po tayong ma-notify sa mga latest upload natin. God bless you po at see you on my next vlog. Bye-bye po, bye-bye. Haba na pala ng buko. Papagupit po tayo.